Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sa lahat po ng tagapakinig, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palagi pong tinatanong sa aming mga nagbalik loob sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung bakit pa kailangang mag-Muslim. Ngayong kontento naman ako bilang isang Katoliko, bilang isang born again Christian. Bakit kailangan pa ako mag-Muslim? Yan ang palaging tinatanong o palaging gumugulo sa kanilang isipan tuwing nakakausap po sila. Dahil ako po'y binyagang Katoliko. Isa po akong binyagang Katoliko. Lumaki sa pananampalatayang Katoliko. Lumaki ako nakabit-bit ng aking nanay sa simbahan. Pag kami piyesta ng santo, nandun kami. Piyesta ng santo dito, piyesta ng santo dyan. Daladala ako ng nanay ko. Punas dito, punas dyan. Punas sa tuhod, punas sa paa, punas sa kamay, halik sa paa, halik sa tuhod, halik sa kamay. Yan ang mga nakagisnan ko. Mapakaw yung halikan, mapa-semento, o mapabakal o tansuman, o mapatela, halikan ko yan. Yan ang turo sa akin ng aking nanay. Nawala ang lahat ng to noong 2001 nung ako'y nag-born again Christian. Huminto at natigil ang paniniwala ko sa Katoliko noong ako'y nakapagbasa ng New Testament. Tatandaan ko yun, sa Bisaw yun nangyari, sa Mountain Province. Namit ko ang isang pamilya na ang kanyang tatay ay pastor. Hindi ko makakalimutan. Piniram niya ako ng Biblia. O, alam ko may Biblia naman sa Katoliko eh. Paunti-unti, nagbubuklat ka kasi kailangan mo sa Catholic school eh. Pag-aaralan ng verse, ganun ganyan. Pero yung babasahin mo nang sa puso mo. Wala namang gumagawa sa skolahan namin eh. Kahit ang Catholic school yan eh. Iba pa rin ang pinag-uusapan. So, nung nasa Bisaw na ako, Mountain Province, madalas kasi akong pumunta sa Sagada nun, sa Mountain Province. Magkatabi lang yan eh. Napatira ako sa isang pamilya, isang pastor.
Napajoin ako sa kanila doon ako natulog. Usap kami, kwentuhan kami tungkol sa pananampalataya. Siguro dahil sa habang kwentuhan namin, napansin niya na nananalig ako sa Diyos. So sabi niya sa akin, mainam sigurong basahin mo muna ang Book of John. Nandiyan ang magandang paliwanag tungkol kay Jesus. So ako naman kinabukasan, umaga, pagising ko, kinuha ko yung New Testament. Tumakit ako dun sa bundok sa taas para masolo ko ang libro. Doon ako napaiyak na bakit hindi masyadong pinakilala si Jesus nung ako ay Katoliko. Bakit palagi na lang ang mga pare ang may hawak ng librong ito, ang Biblia? Bakit hindi nila sabihin nila sa mga nakikinig, o kayo, magbasa kayo ng Biblia, pwede niyong basahin ito? Hindi yung nasa isip namin mga Katoliko nun. Amin na kami, amin. Pag sinabi ng parang luhod, luhod. Sabi ng pare, tayo, tayo. Sabi, hawak-hawak kamay, hawak-hawak kamay. Si isang pipila sa subo ng ostya. Parang doon ako na bakit ganun? Pwede naman palang basahin ng Bible eh. Nasipusin natin, sila lang ang pwede magbasa. Man, kaya siguro si Jose Rizal ay nakapagsulat ng Noli Me Tangere, mga panahon yun. Dahil meron din siya mga nakitang hindi maganda sa panahon ng mga pare. Ganun pa man, naging born again Christian ako. Simula noon, sinamba ko si Jesus. Na si Jesus ay Panginoon. Naging maganang buhay ko. Siyempre, araw-araw yan, masaya ka eh. Born again Christian ka na, pakiramdam mo, bagong silang ka, diba? Sinasabi nila. Pero alam nyo, meron pa palang isang pakiramdam na talagang para kang bagong silang, para kang bagong nilabas sa sinapupunan ng iyong ina. Na yan ang naramdaman ko sa Islam. Nakakaramdam ako sa born again Christian. Sinasabi na bago kang panganak. Totoo yun. Pero ang katotohanan pala ay sa Islam mo ito matatagpuan. Ang pagtanggap sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nag-iisang Diyos na walang katulad at kapantay. Hindi siya pinanganak at hindi rin siya nagkaanak. Hindi siya pinanganak tulad ni Jesus at hindi rin siya nagkaanak at tulad ni Mariam o ni Mary. Nung ako'y nakapagbasa naman ng Quran, at nalaman ang salitang La ilaha illallah, doon ako bumaliktad. At nasabi sa sarili na, oo nga no, isa lang pala ang Diyos na dapat sambahin. Hindi siya dalawa, hindi siya tatlo,
o hindi siya apat. Isa lang ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng La ilaha illallah. Isa lang ang Diyos na karapat dapat sambahin sa ngalan ng Allah. Doon pa lang talagang nag 360 na ako. At masasabi kong ito pala ang hinahanap ko. Hanggang sa lumalim yung research ko, basa ng basa. On the spot pala mismo. Nagpatira pa ako mismo. Umalik ako sa lupa. Mismong the second night ako nagbabasa. Third day yun. Basta during that week, basa ako ng basa ng mga pamphlets, lahat. Pakiramdam ko nahuli ako sa balita. Pakiramdam ko late na ako. Huling-huli na ba sa lahat? Kaya mismo yung gabing yun, hapon yun eh. Hapon yun. Patira pa ako talaga. Kung ano yung nakikita ko sa sine, kung ano yung nakikita ko sa dyaryo, yung ko kagad, yuko din ako. Hindi ko alam na may tuturo pa pala sa west o sa east. Pag nasa Pilipinas ka, sa west, katuturo. Pero ang makais nasa east. So, yun ang story ko. At ang tanging rason kung bakit hindi ko na mabitawan ng Islam. Kung ang rason ko noon kung bakit ako nag-Christian o nag-born again Christian at umalis sa Katoliko. Dahil nakilala ko si Jesus, hindi ba? Na bakit na ipinagkait si Jesus? Bakit? Pwede naman palang magbasa ng Bible at basahin ito mag-isa. Na hindi na yung kailangan pang pumunta ron linggo-linggo at makinig ng salita ng Diyos. Na ikaw pala mismo ay pwede magbasa. Isa pa, bukod sa salitang La ilaha illallah, kung bakit ako talagang nagstay put o nanindigan na ako'y isang Muslim at susunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsagawa ng salah. Dito ko nakita at naramdaman kung ano ang kasing tamis ang pakiramdam ng malaya tuwing ako'y nagsasala o nag-offer ng sala. Mapiso naman o congressional prayer o pagsasala sa 5 wakto, sa 5 beses sa isang araw. Gawin ko man ito sa masjid o gawin ko man ito sa bahay o gawin ko man ito sa labas ng bahay. Dito ko napatunayan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakabait. Na talagang sinasagot niya ang ating problema. Magsala ka lang. Kiginhawa ng buhay mo. Gaano kabigat ang problema mo ng
oras na yun, mag-abortion ka at magsuna. Dalawang rakat lang, tanggal ang problema mo. Mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sala na hindi ko nakita sa pagiging born again Christian ko, mas lalo na sa pagiging Katoliko. Yan marahil siguro, yan marahil ang katanungan kung bakit kailangan tayong mag-Muslim. Yan po ang aking sagot kung bakit tayo kailangan pang mag-Muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah